Ganito ang revelasyon ni Casimero na ang target pala niya sa kanyang unang laban sa taong 2025 ay ang bad boy pala ng Mexico at hindi itong si Kamida. Pero dahil itong si Kamida ang inihain sa kanya ay kagad naman niyang tinanggap ito. Hindi sana siya eh. Gusto ko sinauyan agad para Neri na agad para matalo. Kung itong si John Nariel Casimero ay gusto niyang harapin itong si Luis Neri. Pero alam niyo ba mga kwento, marami ang nagulat, lalo na sa mga maraming boxing fans dahil matapos mapabalita na ang former world champion na si Luis Neri ng Mexico ay talagang inayawan ang inaabangang sagupan laban sa Pinoy boxing star na si John Nariel Casimero. Dahil sa halip, pinili ni Neri na makipagbakbakan sa Thai WBC Asia Featherweight Champion na si Sata Pornsart sa nalalapit na event na Saikuo X-Lush Volume 2 na gaganapin sa bansang Kyrgyzstan sa darating na October 2025 hanggang 26 sa taong kasalukuyan. At ayon sa mga ulat mula sa BBH fan page at sa Korean Muay Law, opisyal ng laban at isang malaking sorpresa ito para sa mga taga-subaybay ng boxing sa Asia. Ang biglaang desisyong ito ay nagdulot ng samot-saring espekulasyon, lalong-lalo na sa mga taga-suporta ni Casimero na matagal na naghihintay na isang matinding Mexico kontra Philippine showdown. Kaya talagang hindi na mangyayari ito sa ngayon. At syempre mga kakwento, hindi interesado pa ngayon si Neri kay Casimero, kaya itong si Casimero ay naharap kontra yan kay Kyonosuke Kamida. Maraming mga boxing analyst ang naniniwala ng pag-iwas ni Neri kay Casimero ay hindi isang aksidente. Kilala si Casimero na isang matapang at malakas na brawler na kayang makipagsabayan sa sinumang top contender. Kaya inaasahan ng mga boxing fans na magiging isang exclusive fight ang kanilang posibleng pagtatagpo. Ngunit, tila mas piniling ligtas si Neri ang ruta patungo sa susunod na yugto ng kanyang karera sa pamamagitan ng pagharap ng isang mas mababang panganib na katulad ni Sata Porn. Bagamat hawak ni Sata Porn mga kwento ang WBC Asia Featherweight Belt, hindi may kakaila na mas mataas ang kredibilidad at bigat ng laban kung si Casimero ang kanyang hinarap. Dahil dito, marami ang nagbansag kay Neri na umiiwas sa tunay na hamon, lalo na't patuloy ang paghanga ni Casimero na patunayan ang sarili laban sa malalakas na pangalan. Sa kabila ng kontrobersiya, tuloy na tuloy ang labang Neri kontra kay Sata Porn na magaganap sa Kyrgyzstan at siyak na magiging tampok ito sa Asian boxing scene. Para kay Neri, ang panalo laban sa isang regional champion ay maaring magbigay sa kanya ng tsansa makabalik sa pandaigdigang ranking. Ngunit para sa maraming tagahanga, ito ay tila isang hakbang paurong kumpara sa potensyal na blockbuster fight kontra yan kay Casimero. Samantala, nananatiling bukas ang pinto para kay Casimero na patuloy na naghahanap ng mga matitinding kalaban upang mapatunayan na siya ang karapat-dapat na world title contention. Habang papalapit ang nasabing event, ang tanong ng mga boxing fans ay hindi kung mananalo ba si Neri laban kay Sata Porn, kundi kung hanggang kailan niya maiwasan ang panganib na hamon na dala ng isang Pilipinong mandirigma na sabik makaharap siya sa ring. Umiwas muna si Neri sa labanan ni John Nariel Casimero dahil baka nakikita niyang mas mataas ang panganib at mas matindi ang hamon na dala ng Pinoy boxer. Kilala si Casimero bilang isang malakas na puncher at agresibong mandirigma na kayang makipagsabayan, kaya hindi basta-basta ang preparasyong kailangan para sa laban na yon. Kaya naman, mas pinili ni Neri ang laban kontra sa Thai champion na si Sata Pornsart. Bagamat may hawak ng WBC Asia title, ay tinuturing ng marami na mas ligtas at mas madaling daan para muling makabuo ng momentum sa kanyang karera. Mga kakwento, maaaring layunin din ni Neri na makakakuha muna ng kumpiyansa at magandang record bago sumabak sa mas malaking digmaan laban sa isang veteranong tulad ni Casimero. Bukod dito, ang laban kay Sata Porn ay nag-aalok ng pagkakataon para sa isang mabilis na panalo at exposure sa Asian boxing market na hindi gaano nalalagay sa panganib ang kanyang posisyon sa ranking. Dahil dito mga kwento, marami ang naniniwala na ito ay isang estratehikong hakbang ni Neri upang maiwasan ang posibleng pagkatalo habang hinahanda ang sarili para sa mas malalaking laban sa hinaharap. At itong si Cuadro Alas na nga ang kanyang makakaharap.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mario Paz, kay kakwentong Randy Tayugan, kay kakwentong Butski Ofiana, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.